Hello guys! Maligayang pagbabalik sa ating channel. So ngayon ay pupunta tayo sa Balangiga, Eastern Samar, kung saan pupuntahin natin yung tatlong bell. So tara, samahan nyo ako sa paglalakbay. So ngayon ay nandito pa tayo sa San Juanico. Binabaybay pa natin kasi malayo-layo pa yung biyahe natin. So pero wag lang kayong bibitiw guys. Samahan nyo kami sa paglalakbay. Let's go! Search touring muna tayo mga kalain sa San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge ay ang tulay na nagdudugtong sa probinsya ng Leyte at Samar. Itinayo ito noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos at binuksan noong 1973. May kwento na ito raw ay regalo ni Marcos sa kanyang asawa na si Imelda Marcos na tubong Leyte. Bagamat bahagi ito ng malaking proyekto sa infrastruktura noon, naging simbolo rin ito ng koneksyon at pagunlad sa Eastern Visayas. May haba itong higit 2 km at kilala bilang isang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Sa ibabaw ng dagat noong panahon nito. Ngayon, hindi lang ito daanan, isa rin itong tourist attraction dahil sa magandang view, lalo na kapag sunrise at sunset. Mga kalain, update tayo. Nandito na tayo ngayon sa Basay Samar. Isa ito ngayon sa mga bayan na dinadaanan kapag papunta kang Eastern Samar. Tara, biyahe na tayo ulit.
Update lang tayo mga kalain. Nandito na tayo sa Marabot, Samar. So ngayon ay nag-stop over muna kami kasi meron kaming nakita ditong rock formation at parang a little bit of cave. Tara mga kalain, lakad-lakad lang muna tayo para makita natin yung nature ng Marabot, Samar. So actually this is not the first time to visit to Marabot because marami-rami na nagpunta na ako dito sa Marabot 5 times na, and then di ko alam na meron pala dito dagat na maganda dito, languyin. Hindi ka na pwedeng pumuntang resort ganon. Dito lang sa gilid ng kalsada ng highway pwede ka na maligo. Tsaka ito yung rock formation, ang ganda, malaki, tsaka parang tinitirahan ito ng mga group. Ewan ko ba kung ano yun, sabi-sabi lang. Maganda talaga yung dagat dito, malinis, walang maraming basura, parang vandalism yun. Tsaka hindi umulan ngayon, at tsaka yung dagat may naon lang, hindi talaga maalon. Yan. So kikita nyo naman ka-lines na maganda talaga yung rock formation na ito. Actually hindi lang itong isang rock formation, marami-rami pa. Ito yung anak ko, nag-play siya sa sand, at yung asawa ko. Right. So kung balag nyo pumunta dito sa Marabot, dito lang ito sa highway. Hindi siya resort, pwede lang kayo mag-stop over lang muna. Yun. Update na muna tayo mga kalain. Dito tayo sa highway ng gilid ng kalsada. So nakita ko ito, medyo maganda talaga yung view dito. Yan, kitang-kita nyo naman guys, yung dagat, yung alon, at saka yung views. Yan mga kalain. So pwede muna kayo magpahinga dito, mag-stop over lang muna, at saka mag-video, mag-drone. Maganda talaga guys, hindi ka magsisisi. Pwede dito mag-date yung mga lovers, at saka yung mga bigong luwaan, pwede din tumambay dito, at saka yung mga barkadahan dito pwede din. Na, biyahe na tayo.
Sa wakas mga kalay, nandito na tayo sa Balanghiga, Eastern Samar. Sulit yung biyahe natin guys. Na. Hello. Ina nga to na. May isa. Short story lang muna tayo mga kalain. Ang Balanghiga ay isang makasaysayang bayan sa Eastern Samar na naging tanyag dahil sa Balanghiga Encounter noong 1901 sa panahon ng digmaang Pilipinong-Amerikano. Noong Setyembre 28, 1901, sinalakay ng mga Pilipinong revolusyonaryo ang mga sundalong Amerikano na nakadestino sa bayan. Maraming mga Amerikanong sundalo ang nasawi sa aksidente na tinatawag ng mga Amerikano noon na Balanghiga Massacre. Ngunit para sa mga Pilipino, ito ay simbolo ng tapang at paglaban para sa kalayaan. Dahil sa pangyayaring ito, kinuha ng mga Amerikano ang mga kampana ng simbahan bilang war trophies. Matapos ang mahigit isang siglo, ang mga Balanghiga bells ay naibalik sa Pilipinas noong 2018, isang makasaysayang sandali para sa bansa. Ngayon, ang Balanghiga ay kilala hindi lang sa kasaysayan nito kundi bilang simbolo ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Kapera man nito eh. Ito sa? Adi 75 adi. Ano, 50. Adi 60. 60. Oh, dinala. Para rito. Tigat. Yan. Wait. Gabi na. Ano na? Short story muna tayo mga kalain. Ang tatlong bells na ito ay ginagamit para sa pagtawag ng mga residente para sa misa, dasal o mga importanteng okasyon sa simbahan. Noong unang panahon, ang kampanang nagsisilbing public announcement system ay babala, sunog, bagyo o anumang emergency. Ginamit bilang hudya sa pag-aatlas noong Setyembre 28, 1901. Ginamit ang kampana bilang hudyat ng pag-atake ng mga Pilipinong revolusyonaryo laban sa mga sundalong Amerikano sa Balanghiga. Dahil dito, naging simbolo ang kampana ng tapang at paglaban para sa kalayaan.